para sa kanya pong patutuhati. Minamahal ko Sister Sarah Escabusa. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Dobling paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Weldy Estrada Almeda at sa pag-alala sa mga ganito ang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastora Lina Comol Almeda at sa kanilang beloved children, grandchildren, and children-in-laws. Magandang hapon na po sa inyo lahat. Sa inyo mga minamahal na kapatiran, mga baguhan man o datihan, at sa inyo mga beloved mga webcast viewers, may mga bago man, welcome po kayo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At lalo tigit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y lubos nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil binigyan na naman po niya ako ng pagkakataon na ipahayag ang kabutihan niya sa aking buhay. Hallelujah, mga minamahal. Balikan ko lamang po kung paano ako na-save sa gawaing ito, mga minamahal. Ako po'y bunga ng aking beloved tita, mga minamahal. Siya po'y na-save year 1992, mga minamahal, sa karamdamang acute leukemia, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, nandito po siya sa Maynila dahil nagtatrabaho, gawa nga po sa kahirapan ng buhay, mga minamahal. Napilitan po siyang dumayo, mga minamahal, dito sa dako ng Maynila sapagkat yung beloved tita ko na yun, mga minamahal, hindi lang yung leukemia yung dinadala niya, mga minamahal, may kidney failure din siya, mga minamahal. Alam niyo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung 2 na dugo lang niya, mga minamahal, bumiyahe po siya ng Mindanao pagkatapos niyang masave dito, mga minamahal. Nanampalataya siya, mga minamahal. Sabi niya, mahal na Panginoon, ayokong mamatay na malayo sa mahal ko sa buhay. Pauwiin mo ko ng maluwalhati. Nung time na yon, nasa barko siya, mga minamahal. Natatakot yung mga crew sa kanya sa barko dahil butot balat na nga minamahal at nagawa pang bumiyahe, mga minamahal. Nung time na yon, wala siyang nagawa, mga minamahal, kundi nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at tumawag dito sa dako ng pastoral house, mga minamahal. Nung time na yon, kahabagan ng mahal na Panginoon, nalihans po siya ng ating beloved pastor through telephone, mga minamahal. At alam nyo anong nangyari? Dinagdagan ng mahal na Panginoon ng 27 years ang kanyang buhay, mga minamahal. Yeah, hallelujah. At nung time na din yun, mga minamahal, year 1998, nang ako'y isilang sa mundong ito, mga minamahal, nandun na po talaga yung sakit ko, mga minamahal, na asthma, mga minamahal. Sa tuwing sinusumpong ako, hindi po talaga ako makakatulog, tsaka hirap sa paghinga. Yung asthma ko na yun, mga minamahal, patuloy lang po akong dinadala ng aking beloved lola at tsaka lolo at saka tita sa gawain, mga minamahal, patuloy na nililehans, nagpupuri at nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa unat panalangin ng ating ginagalang mahal na pastor. Yung asthma ko na yun, mga minamahal, magto 26 years old na po ako next month, pero hindi na po yan bumalik, mga minamahal, ni konti, mga minamahal, maayos yung paghinga ko, hallelujah. At year 2017, mga minamahal, balikan ko lamang, hallelujah. Nung time na yun, mga minamahal, gawa nga po ng hina po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, gawa nga ng bilang isang choir member sa dako ng Cagayan de Oro, mga minamahal, mahirap po pag may umuusik sa iyo, mga minamahal, dahil yung beloved parents ko hindi safe sa gawain na ito. Palagi ko po nila akong inuusig, bakit daw po ako nagpapakatanga, pero ang papakatanga ko, alam kong sa langit ang pupuntahan ko, mga minamahal. Nung time na yun, pinanganak ko ang aking beloved daughter, mga minamahal. Preterm po yan, mga minamahal. 8 months, sabi ng doktor, mas malaki pa yung chance na mabuhay yung 7 months na premature baby kaysa sa 8 months, mga minamahal. Nung time na lumabas siya, mga minamahal, 5:33 p.m. ng hapon, February 23, mga minamahal, 2017, hindi po yan umiyak. Tsaka yung body temperature niya po, mga minamahal, bumababa. In short, malamig po siya, mga minamahal. Wala po akong ibang naisip sa time na yun, kundi magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam kong malaki yung pagkukulang at nagawa kong mga kasalanan. Kaya
Yun lang yung naisip ko, yung turo ng ating beloved pastor na sa tuwing nasa kagipitan, magsumamo lang sa ating pinakamamahal ba Jesus at magsisi. Hindi pa po ako tapos manalangin, mga minamahal. Bigla po yung umiyak, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Labis po ang kagalakan ko noon, mga minamahal, dahil nga gawa nga ng miracle baby ko yan, mga minamahal. Dahil winarningan na din ako ng doktor na sa tuwing magbubuntis ako, makukunan ako agad kasi nga gawa nga preterm yung pagpapanganak ko. A year ago, mga minamahal, nang magwa 1 years old yung anak ko, na-diagnose po yan, mga minamahal, ng urinary tract infection. Napagpasyahan po namin yun na i-admit muna at saka ipa-check up kung UTI ba talaga yung sakit niya kasi gawa nga ng napakataas nung lagnat niya at saka nagkukumbulsyon na po siya, mga minamahal. Nung time na yun, akala ko UTI lang yung malalaman ko. Yun pala, madadiagnose din siya ng venous malfunctions, mga minamahal, or AVMs, yung nagkakabuhol-buhol na veins, mga minamahal. Effect daw yun, mga minamahal, dahil preterm lang siyang pinanganak. Yun po yung naging effect sa kanya, mga minamahal. Yun, wala po akong ibang ginawa din po. Patuloy lang akong dumalo sa banal na gawain dahil alam kong buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Kasi winarningan din po ako ng doktor no na bawal daw yung mabunggo or masagi man lang kasi pag nabunggo yun, mga minamahal, magkukos daw yun ng internal bleeding at baka maging sanhi pa na ikamatay niya, mga minamahal. Kaya labis yung pagkatakot ko noon, mga minamahal, dahil alam ko na muntik na siyang kunin sa akin tas bibigyan pa ng ganong sitwasyon. So palagi lang akong dumadalo 3 times a week, mga minamahal, nagpupuri, nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa awat habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, di ko na lang namalayan, a year ago, bigla po yung nawala yung bukol niya sa likod, mga minamahal, na nag-e-expect ako na lalaki at lalaki pa yun kasi lumalaki na siya every time na lumilipas ang panahon, lumalaki, tsaka umiitim din yun, mga minamahal. Yung bukol na yun, mga minamahal, hindi matigas, kundi napakalambot niya, mga minamahal. Kaya matatakot ka po talagang sagiin, mga minamahal. Pero sa awat habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, pinagaling po yun. Hindi man instantly, pero gradually, mga minamahal. Ngayon, hindi na po talaga visible yun, mga minamahal. At ipapatotoo ko lang din po, mga minamahal, yung about sa trabaho ko, mga minamahal. Nang dumating ako dito sa Manila 2 months ago, grabe po talaga yung hirap na naranasan namin sa patotoo ng aking beloved husband, mga minamahal. Every day, mga minamahal, minsan 2 beses, 1 beses lang kami kumakain. And may ginamit ang mahal na Panginoon na gawa nga ng pinalaya siya dun sa dati niyang amo. May ginamit ang mahal na Panginoon na tirahan namin sa dako ng Mandaluyong, mga minamahal. Nag-time na yun, mga minamahal, hindi po ko nawala ng pag-asa. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko may pagpapala na susunod sa pagsubok na yung binibigay. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy lang kaming nagpupuri, dumadalo, nagbibigay kahit wala, kahit pabarya-barya, kahit last money, mga minamahal, binibigay namin sa mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, wala po akong natapos. Wala din po akong work experience, mga minamahal. Nag-try po ako 2 months ago na mag-apply sa isang company. International pa yun na account, mga minamahal, sa isang BPO company. Hindi ko lubos sa kalain na matatanggap ako doon, mga minamahal, na sino pa naman ako para pagbigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Basura lang ako sa kanyang harapan na kanyang nilinisan. Hallelujah, praise the Lord. Nag-time na yun, mga minamahal, sinubok pa rin ako dahil sabi ko, mahal na Panginoon, ang unang sweldo ko para sa iyo. Nung time na yun, mga minamahal, sinubok ako ng mahal na Panginoon kung hanggang saan yung pag-ibig ko sa Kanya. Yung headset ko, mga minamahal, sa company na yun, pag nawala yun,
deducted yun sa sweldo mo. Tapos medyo malaki-laking halaga din po yung madededuct. Sabi ko, noong time na yun, end of shift ko na mga minamahal. Hindi ko man namalayan dahil sa kakamadali ko man minamahal na umuwi. Hindi ko namalayan na niiwan ko talaga yun. And doon pa sa company namin, pag may nawawala, hindi na talaga maibabalik. Tapos noong time na yun, saka ko lang na-realize na pagka-uwi ko, wala pala yung headset ko na hindi ko nalagay sa locker ko. Hindi pa po ako nakabihis, mga minamahal. Dali-dali akong lumon. Nagsumamo, nagsisi sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa una't panalangin ng ating ginagalang mahal na pastor. Noong time na yun, ang panalangin ko, mahal na Panginoon, alam ko marami ng himala ang ginawa mo sa aking buhay. Kung paano ka kumilos sa iba, malapingin kumilos ka din sa akin. Yung headset ko, malapingin alam kong naiwan ko, mga minamahal. Pero pagkakinabukasan, mga minamahal, pagbalik ko, yung headset ko na yun, nandun sa locker, mga minamahal. Sabi ko, paano siya pumunta dun? Naiwan ko nga yun dun sa office na yun. Tapos sabi ko, nandun pa sa CCTV na nandun. Paano ang nangyari? Bakit bumalik sa locker ko, mga minamahal? Kaya grabe ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hindi pinabigyan ng mahal na Panginoon na magtagumpay ang kaaway, mga minamahal. And recently din po, mga minamahal, gawa nga ng yung shift ko po, mga minamahal, is madaling araw hanggang tanghali po, mga minamahal. Risky po talagang sumakay ng madaling araw, mga minamahal, lalo na pag maraming mga masasamang tao sa labas. Pero grabe yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil one time, mga minamahal, sumakay ako ng tricycle papuntang trabaho. Yung nasakyan ko na yun, mga minamahal, hindi ko alam na sabog pala, mga minamahal. Grabe yung takbo niya, mga minamahal. Kulang na lang lumipad yung tricycle, mga minamahal. Nanalangin ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, pabagalin mo po yung takbo, mga mahal na Panginoon. Dahil pag ito nagkamali na tapos dumaan sa isang humps, sure ako talaga na lilipad talaga ako, mga minamahal. Alam nyo nangyari, mga minamahal. Talagang hindi pumapalya ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi siya bingi, mga minamahal. Sa bawat panalangin natin, mga minamahal. Dahil yung time na yun, pagkatapos kong manalangin, bigla pong bumagal yung takbo ng tricycle, mga minamahal. Hanggang sa nakarating ako ng maluwalhati sa aking trabaho, mga minamahal. Alam ko sa sarili ko na hindi ako perfecto, mga minamahal, dahil habang nandito pa tayo sa mundong ito, mga minamahal, wala po talagang perfecto. Pero grabe yung pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil minsan hindi po siya nagkulang kahit sa mga panahon ng kagipitan, kasiyahan, at kahit sa pagpapala man yan, mga minamahal, kung magtatapat ka lang sa pagbibigay. Dahil proven ko na po yan, mga minamahal, kung 100% ka na magbibigay, taos puso sa ating pinakamamahal na Jesus, talagang hindi ka po niya pababayaan. Hallelujah, praise the Lord. Marami pa po sana ako ipagpapatotoo, pero konti lang po ating oras. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. Ganyan po talagang mahal na Panginoon. Mga naman, talagang tatamasahin po natin na napakarami po na mapagpala mula sa mahal na Panginoon. At mga minamahal, kindly po, for those who will testify, sa lahat po ng mga nagpapatotoo, kindly lamang po, sa lahat po ng mga magte-testify po, let us avoid using po yung mga profane words, mga minamahal. Makisuyo po, kindly lamang po, and everybody must follow sapagkat the pulpit is holy, banal po ang pulpito, mga minamahal. Kaya kindly po, huwag po tayo gagamit ng mga salita na hindi po talaga kaaya-aya, hindi po katanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. At habang naghahanda po ang mga pinagpalamang awit po natin, mga minamahal, tayo po nito mayo. At ganun po, birthday greetings po sa isa sa mga katuwang natin banalagod, bilang Brother Boy Azores. At mag-isa-iba rin po sa mga iba pong celebrants na wala po dito ang pangalan at hindi rin po silang binabate.
I've got a mansion just over the hilltop, and that white leather will never grow old. And someday yonder we will never wander, but walk the streets that are pure as gold. Ako'y may bahay na di nasisira,